Yo, what's up mga tropa pips? Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po dito sa ating live. Magandang hapon po sa inyo ha. Shoutout po sa lahat ng mga manonood, magre-replay, magko-comment, magla-like at mag-share. Naku, palike naman po ng ating live ha. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like. Ayan. Thank you po ha. Sa mga tropa pips natin dyan, ito po ang ating topic, Manyakol for Senator. Ayan. Prime Condos TV, tuwan-tuwa. Evangeline Linsangan, unahin muna ni Kips ang gusot niya bago sumausaw sa politika. Ate Maria Pepalisok, shoutout po. Okay, Sherwin Joben, nabuwang na. Yun nga eh. Watching from Tokyo, si Ate Evangeline Linsangan. Ayan. Thank you po sa mga tropa pips natin dyan. Mga kababayan nating OFW. Hello po sa inyo sa mga tropa pips natin sa Iskonians. Si Kuya Jarly Jarap. Shoutout sa iyo Kuya Jarly. Kay Ate Janet Rosario. Ate Presi Sablawan. Hello po. Kada magsisimula ako ng live ko, lagi akong nahatching. Ba't ganun? Ayan. So, nako alam niyo naman ito talaga gustong-gusto kong pong i-topic ito ng mga nakaraang araw. Kaya lang po meron tayong mga mas importanteng topic na dapat nating i-discuss. So, ngayon ko lang po mabibigyan ng pagkakataon itong issue na ito patungkol kay Kibulok. Bulok na kakandidato pang senador, bulok na nga sa kulungan. Ate Beauty ng Isabela, hello po at Ate Yamelais. Ay, Ate Yamelais, hello sa iyo shout out. So ito po hindi na po ito nakakagulat sa ating Philippine politics, lalo na paghalala na yung mga manyakol, magnanakaw, kurakot ay kumakandidato pa po sa mga halalan, di ba? Kada election lumalabas yung mga halala, yung mga mga magnanakaw, mga kriminal nagiging mabuting tao. Ganun po nangyayari dito sa ating mundo ng politika. Lagi pong ganun, di ba? Na kada eleksyon yung mga kriminal bumabait. Kriminal nga paano yan makakapagserbisyo ng ayos o tama o tapat sa kanilang mga tungkulin? Kriminal nga. 'Di ba? Kriminal nga Katulad nitong si Kibulok na kriminal, ang kaso nito karumal-dumal, human trafficking, child abuse, ng bubulog ng mga pastoral niya. Binubugaw pa kay Digong yung iba. Imagine niyo po 'yon. Tas magiging senador. Baka gawin nitong kabaret, burikatan ang Senado. Baka pati si Chis Escudero bigyan nito ng pastoral. Diba? Kaya talagang talagang hindi po dapat ito makakandidato. Diba? Baka ipaligal nito ang pambubulog. Baka mamaya legal na pambubulog. Basta may matipuhan. Bubulugin na ng mga kalalakyan. Legal na Diba? Mamanyak na. Ganun na ang gagawin. Magiging manyakol na mga Pilipino katulad niya. Hindi ito mabuting ehemplo. Lalo na sa mga kabataan. Diba? Doon nga sa Davao ang taas ng rape case. Nagulat nga si Colonel Hansel Marantan dahil mataas po ang bilang ng mga nilalapastangang kababaihan doon. Hindi na tayo magtataka kung gano'n ang mangyari. Nandun ang ang nuno ng kamanyakan Dali babes, hello po Richard. Hanggang Jackal na lang ang manyak na yan. Pag nanalo yan, mas marami na naman, naku, baka siya ang baka siya ngayon ang ba tawag doon? Tinutusok doon. Baka gagawa ng batas na kumurup ng, naku, yun nga po, Ate Maria.
Pepa Lisok. Biker NZ Vlogs, hello po. BUT Palmolive bilang susulong. Thank you Sir Max sa jacket. Ayan. Yun nga, baka ang ano niya, legal na ang pagbulog ng Palmolive girls. Ayan. Ate Simplites, ayan, shoutout po. Ayan, at Ate Simplites, hindi ko napanood. Meron lang nagsabi sa akin. Minura daw ako ni Mami Peng. Okay lang, wala naman. Immune na po ako sa ganyan. Shoutout na lang kay Mami Peng, sana maayos mo yung issue mo, 'di ba? Sana matapos 'yan at magkaroon na po ng kapayapaan sa mundo ng mga vlogger ng BBM supporter. Yung mga makasalanan na ganyan, wag na payagan ng COMELEC na mag-file. Kagaguhan naman 'yan. Yun nga kaya nga po talagang takat-takat kaduda-duda pinakandidato nila to. Kibulok, son of God. Anak araw. Ay, ba't parang hindi naman kaputian si Kibulok? So, ito po yung balita patungkol po dito sa kuna ni Kibulok na hindi po tinanggap ng hindi po tinanggap ng partido at meron pa pong issue na parang pineki yung pirma daw. Nako, panoorin nga natin to. Tignan natin tong balita na to. Doon pa lang sa paghahain pa lang ng certificate of candidacy, may katarantaduhan na, meron ng pineke. Paano pa yan kapag yan kapag yan sa pagkandidato niyan at yan ay manalo, di lalong hindi po yan magiging totoo sa kanyang pagseserbisyo sa bayan. 'Di ba? Kaya alam nyo, dapat baguhin po talaga yung batas dito sa COMELEC. Kasi kahit sino na lang pwedeng kumandidato Dante, base sa datos ng COMELEC, ilan sa kabuuan ang mga naghain ng COC at CONA? At ngayong tapos na yung COC filing, yung susunod na hakbang na gagawin ng komisyon? Magandang umaga-aga, sinabi ng Commission on Elections o COMELEC, nasa 43,033 ang kabuang nakapaghain ng kanilang kandidatura o COC nitong nakalipas na COC filing. 184 dito ang tumakbong senador at 190 naman para sa party list organization, bagamat 160 lamang ang may accreditation sa komisyon. Dagdag pa ng COMELEC, sa mga naghain ay pinakamarami dito aga ang mga lalaki na nasa 33,652 at 9,381 lamang ang mga babae. Naging maayos naman aniya sa kabuuan ang COC filing at nagkaroon lang ng kaunting kaguluhan sa Maguindanao kung saan nagkaroon ng barilan ng dalawang grupo ng supporters ng mga kumakandidato, pero natuloy naman ang filing ng COC doon. Sa mahigit 40,000 na naghain ng COC, 18,280 lamang aga na bakanteng posisyon ang kanilang pagtatalunan. Samantala, itinanggi naman na ni Attorney Stanley Matula ang Certificate of Nomination and Acceptance o CONA ni KOJC Leader Apollo Kibuloy na isinumitin nito kasabay ng kanyang COC filing kahapon. Ayon kay Attorney Matula, hindi sila pumirma sa grupo ni Kibuloy sa ilalim ng Workers and Peasant Party o WPP. Ayon naman kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, may dalawa daw na grupo aga na nagsumite ng signatory sa ilalim ng nasabing partido sa kanilang ngayong law department. Kaya reresolbahin ng komisyon kung sino sa dalawang faksyon ang karapat-dapat na pumirma sa CONA ng religious leader. At pagkatapos nga aga ng COC filing, ayon pa kay Chairman Garcia, ay titingnan naman nila ngayon, i-evaluate nila kung sino-sino sa mga naghain ang posibleng maituturing na nuisance candidate o ito yung mga tumatakbo dahil lamang ang layon ay manggulo o lituhin ang mga botante para hindi na sila maisama pa sa listahan ng mga official candidate na at the end ay maisama pa sila o maiwasan na silang maisama pa doon sa imprintang balota. Yan man ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga.
Dante, napansin natin na maraming artista, vloggers, yung nag-file nung kanilang COC para sa 2025 elections. Yan ba ay kasama sa masusing sasalain ng COMELEC? Yes, Agal. Ang sinabi naman ng COMELEC, basta dito walang diskriminasyon. Mahirap ka man, mayaman, artista, kilala ka o hindi. Pantay-pantay ang kanilang magiging pagsusuri, titingnan kung ikaw ba ay maaaring nuisance candidate ka ba. So, ang tinitingnan nila dito ay mga plataforma. Ayun na, katulad po nun, Workers and Peasants Party. Ate Tamura, hello po Diba, yun yung pangalan ng partido, Workers Peasant Party. Si Kibulok ba, worker ba yan? Peasant ba yan? Hindi naman Hindi naman yan, Banwa, hindi naman yan worker worker lang naman yan sa gabi pag nambubulog ng mga pastoral niya. Dapat massage parlor party list ang itayo niya. O kaya pastoral party list. Night duties. Doon pa lang sa pagsasabi niya na worker and peasants party siya, sumapi, o siya ang sasali siya doon, representative siya. Diba worker sa pangkakanor? Yang si Kibulok. Anak ng teteng na yan. Diba? Kapag sasali ka sa partido, katulad nito, si Erwin Tulfo, sumali siya sa Lakas CMD. O tinanong siya, bakit ka sumali sa Lakas CMD? Kasi dahil daw po doon sa Christian and Muslim Democrats Party na kanya pong gusto pong suportahan. Kristiyano o Muslim, wala po siyang pipiliin sa pagseserbisyo. Diba? Si Kibulok, sino pagseserbisyuhin niya? Yung mga pastoral, gagawin niyan legal? Gagawin niyan legal ang pambubulog ng mga pastoral at pambubugaw sa mga kaibigan niya? Dapat dito tinayo nitong party list child abuse party list. O kaya human trafficker party list. Diba? Yun dapat para bumagay Hindi bagay yung workers and peasants Ikaw Kibulok, nang momolestya ka ng mga trabahador. Biruin mo yung mga tao pinapakota mo sa pamamalimos, pagbebenta ng ballpen, ng otap, umaabot hanggang ibang bansa para lamang sa iyong pansariling kasiyahan o kayamanan. O yung mga namamalimos, hirap pa rin ang buhay. Pero yung mga yung mga pinapalimusan, yung sa napupunta kay Kibulok, pinanggagasolina nitong jet plane niya ng kanyang mga helicopter. Diba? Kaya dapat dito ang itayo nito child abuse party list o kaya human trafficking party list. As Pastor Apollo Kibuloy, is the COMELEC going to cancel his senatorial candidacy? Apparently, his supposed party, the Workers and Peasants Party, denied signing his Certificate of Nomination and Acceptance or CONA. Here's the report. To the surprise of everyone, detained Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy filed his candidacy for senator in next year's elections. His lawyer, attorney Mark Tolentino, filed it on his behalf at Manila Hotel Tent City on the last day of candidacy filing. Kibuloy's Certificate of Nomination and Acceptance or CONA was signed by officials of the Workers and Peasants Party or WPP. However, WPP President Sonny Matula denied signing Kibuloy's CONA. Bukas kami sa pakipag-usap kung pag-iusap ang hinahanap nila, pero hindi namin talaga matatanggap na si Kibuloy ay maging kandidato ng WPP, lalong-lalo na akusado siya sa mga maraming krimen, lalong-lalo na yung abuse or sexual abuse sa minor. COMELEC said they received 2 authorized signatures from WPP. One is signed by Tolentino and a certain Roberto Pascual, and the other one was signed by Matula and 3 other WPP officials. If proven that Kibuloy's camp faked the signatures in his CONA, is he going to be disqualified from the race? Well, COMELEC can't really answer this in the meantime. Lahat ng mga nag-file ng candidacies
ay pwedeng hindi makatakbo. Ayaw ko po muna sabihin dahil napaka-premature at this point. Kung ang problema lang naman ay CONA, I doubt po preliminarily kung yan ay magiging basihan ng pagka-cancel. Kibuloy's camp insisted the signatures are authentic, but to avoid further conflict, they will plan to submit a manifestation of declaring Kibuloy as an independent candidate. We legitimate officers of the WPP, but kahit na kung assuming na parang hindi madami si Pastor sa gulo na yan, Pastor is willing to run as independent. Anyway, maging guest candidate naman siya na malaki mga partido, wala namang problema yan. Meanwhile, Matula will file a petition to cancel Kibuloy's CONA next week. Dalawa na lang naman talaga yun. It's either fake yan or meron silang loose paper na may pirma na ni Attorney San Matula. Authentic signature naman daw Diba? Pero hindi authorized signatory daw. Anyway. Diba? Kita nyo, dun pa lang sa paghahain ng certificate of candidacy o pati dun sa CONA, diba, may problema na. Meron ng alingas-ngas. Biruin mo ba naman? Workers, peasant party, hindi ka naman worker, hindi ka naman peasant. Ikaw ngayon, nangangamkam ka nga daw ng lupa yun daw po nga lupa doon sa KOJC, lupa daw yun ng mga katutubo yun po yung sinasabi. Nung mga nakaraan yung kainitan ng paghuli dito kay Kibulok, yun yung issue na sinasabi nila. Biruin mo boboto ba taong bayan ng mga manyakol? Ng mga rapist? Mga mambubulog? Mga bastos? Pagkatapos mong magtago sa batas, magtago sa palda ng mga pastoral, may kapal ka pa ng mukha na kumandidato? Ano ka ng teteng? Ay, nako. Kikuman, si Mang Kanor, unti-unti nakakarma, di na makalakad mag-isa. Ay, oo, si Digong, Kaya, Antonio Baston, false prophet yan talaga si Kibulok. O, yun nga po. Ate Yamela is tuwan-tuwa. Si Ate Simplites din tuwan-tuwa. Okay ang party list niya. O, yun nga po. Diba? Rapist party list na lang kaya gawin niya. Diba? Ate Tamura, tama kaya nga bakit pinayagan na tumakbo sa Senado ang Kibulok na yan? Parang ginagago na niya ang bansa natin. Pero mo, magtago ka ba naman sa batas? Tapos sasabihin mo kakandidato kang senador para makapagsilbi sa bayan? O para maipasa legal ang pangmamanyak at pambubugaw? Sus Mariosep. Kikuman, malapit na yan matigo kasi 74 years old na. Imposible naman maka-80 pa yan. Si Mang Kanor, malapit na matigok yan kasi di na makalakad. At Edna Pastrana, kaya nga dapat palitan na yung patakaran na kahit sino basta marunong nang bumasa, pwede ng kumandidato. Di makataong batas na yan. Sorry, pero unfair doon sa mga biktima. Tama po. Dan, Sir, o Kriste, ipipilit pa rin maging mayor kahit malapit ng matigok. Si Digong ba yun? Kibulok, malapit matigok yan sa stress. Ate Dolly Babes, yes, of course, dapat lang makansela. BUT, kung sino-sino na lang talaga nagpapail ng candidacy. Kikumaan, kasuhan yan si Tolentino, attorney ni Kibulok. Kuya Odi Lenon, hello po. Kikumaan, manyakol, karma na yan sa'yo. O, ikulong na sa jail yan. O, Ate Tamura, exactly. Kapal face niyan, Mac. Sa Ate Simplites, pupunta yata bukas si Maudig sa hearing ng Tuadco. May hearing daw Yes po, bukas po. Live po tayo dyan. Betty Baloalaw. Kalokohan na yan, dapat hindi yan payagan ng COMELEC. Dado P, grabe naman yan. Jose Bitan, Soriano, di na yan mananalo. Yung hinayupak na yan. William Salazar, hello. Okay, Odi Lenon, dapat na talagang amyenda na talaga ang ibang batas sa ating konstitusyon. Yun nga po, baguhin ang batas sa COMELEC na katulad niyan, yung mga may grade case, wag nang pakandidatuhin. Saka yung mga convicted, talaga, yung final na, may finality na, tapos na sa, kumbaga na, desisyon na ng Korte Suprema, na yan, perpetually disqualified na yan sa pagkandidato. Ngayon po, yung mga meron pong kaso lang, like,
yung mga mabababang kaso lang, hindi naman kalakihan, yun, baka pwede pa hanggat hindi convicted. Pero basta convicted with moral turpitude at mga grave case, katulad nitong si Kibulok na nambubugaw ng kanyang mga pastoral, abay, dapat talaga wag na tong pakandidatuhin. Lucy Valencia ng Bahrain, si Kibulok hindi nahiya, senador pa, pakapala na lang po ng muka. Ikuman, dapat pag may malaking kaso na nakabinben, di na pwedeng kumandidato. Tama po. Simple test, tama ka dyan, kaya agree, dapat automatic disqualification. Jamilia Kate Gasin